ang mga unang balita sa umagang ito. Bagyong Bebeng, patuloy na kumikilos palabas ng bansa. Pero Aurora at ilang kalapit na lawigan, iniwang bugbog sarado. Justice Secretary Leila de Lima, dismayado sa pagpapatibay ng Sandigan Bayan sa plea bargain agreement ng Office of the Ombudsman at ni dating AFP Comptroller retired Major General Carlos Garcia. Office of the Solicitor General, maghahain ng motion for reconsideration. Sa kabila ng maulang panahon, 3 bahay sa Quezon City nasunog. Planong dagdag pasahe sa LRT at MRT, hindi mo na ipapatupad ng DOTC. 8 patay sa pananalasa ng mudslide sa Java, Indonesia. At Canadian heartthrob Justin Bieber, isinusulong ang pag-aampon ng mga alaga mula sa animal shelters. Huwag pauli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Bagyong Bebeng patuloy na kumikilos palabas ang Pilipinas pero patuloy pa rin ito magdadala ng ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Mula sa Pag-asa may live report si Dano Tingungco. Dano! Igan, nananatili ang lakas ng Bagyong Bebeng habang kumikilos palabas ng bansa. Alas 4 na madaling araw kanina, huling namataan ng Bagyong Bebeng sa layong 120 kilometers timog silangan ng Basco, Batanes. Taglay pa rin ito ang lakas ng hanging umaabot sa 65 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyong Hilaga-Hilagang Silangan sa bilis na 17 kilometro kada oras. Sa ngayon, nakataas pa rin ang Public Storm Warning Signal number 1 sa Cagayan, Apayao, Batanes, Babuyan at Calayan. Inaasahang nasa 330 kilometers Hilagang Silangan ng Basco, Batanes bukas ng umaga ang Bagyong Bebeng. Ayon sa Pag-asa, patuloy na magdadala ng ulan sa western section ng Luzon ang Bagyong Bebeng. Pinapayuhan ng mga residente sa mga mabababang lugar at paanan ng bundok na nasa ilalim ng storm signal na mag-ingat sa flash floods at landslides. Nito magdamag naman ay panaka-naka pa rin ang pagulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. At yan pa rin ang latest weather bulletin ukol sa Bagyong Bebeng. Balik sa iyo, Igan. Ano, kamusta na yung sinisilip nilang namumong sama ng panahon? Igan, pakiulit lang ang tanong. Yung namumong sama ng panahon pagkatapos itong si Bebeng, kamusta na? Ano na ang direksyon nito? Igan, ayon sa Pag-asa ay patuloy na palayo ang Bagyong Bebeng, so inaasahan natin ang pagganda ng lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Okay, maraming salamat. Dano Tingungco, nagulat po live mula sa Quezon City. Samantala, bilang ng patay sa paghagupit ng Bagyong Bebeng umabot na sa 13. Base po yan sa pinakauling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Isa ang sugatan habang 2 naman ang naiulat na nawawala. Aabot sa mahigit 111,000 residente ang apektado sa pananalasa ng Bagyong Bebeng. Lalawigan ng Aurora, isa sa mga nakatikim ng bagsik ni Bagyong Bebeng, pero kahit bumabagyo na, may ilang turista pang nakuha mag-surfing para samantalahin ang malalaking alon. Mula sa Aurora, narito ang report ni Marisol Abdurrahman. Maputik na kalsada, mga puno na buwan matapos matangay ng lupang bumigay. Ilan lamang ito sa aming nadaanan habang binabaybay ang daan papuntang bayan ng Dinalungan dito sa Aurora. Bagamat humina na ang ulan, bakas ang pinsala nito. Isa kasi ang Dinalungan sa mga lugar na binayo ni Bebeng. Sa mga dalampasigan, kitang-kita ang hagupit ni Bebeng. 2 araw ng araw na walang tigil ang ulan. Pag palilikasin kami, aalis. Ay kung hindi, ay hindi rin. Namin hindi pangkaraniwang ulan ang bumuhos dito sa bayan. At kagabi rin, hanggang kaninang umaga, lalo pa nung tanghali na, mga more or less 11 o'clock, mas sinamahan pa ng mas malakas na hangin. 24 oras na binabantayan ang lugar na ito, ang poblasyon Zone 1. Ito kasi ang pinakakritikal na lugar dito sa Dinalungan. Maliban kasi sa nasa baybaying dagat ito, pinangangambahan rin ang pag-apaw ng Dinalungan River na malapit lamang dito.
Dahil hindi na pinalayag ang mga mangingisda, itinali na nila ang kanilang mga bangka para di matangay ng malakas na hampas ng alon sa dalampasigan. Pag nagsalubong ang high tide and then yung baha na galing sa bundok, doon umaapaw yung tubig. Sa bayan naman ng Baler, bagamat panakanakang pag-ulan lang ang nararanasan, ayaw pa kasiguro ng Provincial Risk Reduction and Management Council. Nag-ikot sila sa low-lying at coastal areas. Sabado pa lang kasi, ipinagbawal na ng PRRMC ang paglaot sa dagat. Huwag sila pumalaot. At napakahirap din sa kanilang parte. Wala kasi silang communication So yung advisory was already binigay na sa kanila as early as Saturday. Sa mga naliligo, pinagbabawalan namin silang pumunta na dyan sa mga, kasi meron yung mga strong currents na pwedeng lang ikalunod. Kaya yun na lang binabawalan namin. Hindi kami alam. Hindi ko alam. Hindi ka natatakot? Dapat doon kami sa bahay na yung But where are you sitting in the beach now? dahil ito yung araw para sa pahinga namin. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Nag-iwan din na matinding pinsala ang bagyong Bebeng sa ibang probinsya. Maraming ari-arian ang nawasak dahil sa malakas na hangin at pagbaha. At ang mas masaklap, mayroon ding mga naitalang patay matapos malunod at makuryente. Narito ang report. Mga nasirang yero at natumbang puno ang iniwang pinsala ng buhawi sa ilang barangay sa Kalumpit, Bulacan. Sa sobrang lakas ng dala nitong hangin, ilang tahanan tulad na lang ng bahay na ito ang tuluyang nawalan ng bubong. 41 tirahan na napinsala at tinatayang 500 taong apektado sa gupit ng buhawi. Sa ilang bayan naman sa Isabela, di pa man dumarating ang bagyong Bebeng, ramdam na ang epekto nito. Ang ilang residente sa Ilagan, nakuha pang bumiyahe sa ilog kahit malakas ang hangin at ulan. Naputol na rin ang supply ng kuryente sa ilang barangay, ngunit kampante naman ang lokal na pamahalaan na manunumbalik ito sa paghupa ng bagyo. Hindi rin ligtas ang lalawigan ng Albay sa malakas na ulang dala ng bagyong Bebeng. Mabilis ang pagtaas ng baha at pumasok pa sa ilang bahay. 6 ang naitala na sawi sa lugar, kabilang ang 5 nalunod at 1 nasawi ng makuryente. Ang mga bayan ng Pulanggi at Libon ang pinaka-apektado ng bagyo. Dahil dito, nagsagawa na ng forced evacuation sa mga residente. Tinatayang nasa 1,000 na ang bilang ng mga inilikas. Baha rin sa ilang bahagi ng lalawigan sa Quezon at Camarines Sur. Dahil sa masungit na panahon, bagsak rin ang serbisyo sa kuryente. Kitang-kita sa mga kuwang ito ang patuloy na pag-angat ng baha. Wala pa namang naiulat na nasawi sa gupit ng bagyo sa Quezon. Para sa unang balita, Gigi Manicad reporting. Bago na po ng pagkagupit ng bagyong Bebeng, makakasap natin si Director Bernardo Rafaelito Alejandro IV ng Office of Civil Defense sa Region 5. Director, good morning po. Hello, good morning. Magandang umaga, Igan. Opo. Magandang umaga sa ating pagkapanood. Kakamustahin lang po namin yung sitwasyon dyan sa Bicol Region matapos pong hagupitin ng bagyong Bebeng. Ano po mga naiwan nito? Oo. Ngayon na, as of this morning, meron tayong casualty na 10. 10? Opo. Karamihan dyan na nalunod at saka na biktima ng landslide. Opo. Meron tayong 4 na missing and 2 injuries, no? Injured na mga tao. Bigla ho ba, Director, yung taas ng tubig? Kaya hindi ito nakapaghanda yung mga namatay po? Opo, biglang taas yung ating tubig sa Bicol River Basin. Kaya medyo off guard, tapos weekend pa, no? So, yun ang problema natin pag tinatamaan tayo ng mga disturbances on the weekend. Kasi, based sa aming initial assessment, halos sa buong Kamsur, lahat ng munisipyo ng Kamsur ay nakaranas ng flooding. Dito sa Albay, 5 munisipyo po ang nakaranas ng flooding na medyo mabilis nung Sabado. Opo. Pero yung nagbigay po ng babala itong Pag-asa na tatama dyan sa Camarines Sur, may ginawa na rin po tayong paglilikas, Director? Dahil kung hindi, mas marami ho ang posibleng napinsala. Opo, meron na pong ginawang initial evacuation nung kinaukulan natin sa Kamsur. Opo. But ito nga ang problema natin sa Kamsur, nandun sila mismo sa Bicol River Basin, na ito po ay isang sistema na
na isa lang ang outlet niyan, yung sa San Miguel Bay. Parang naging basin sila. Opo, ang tubig na manggagaling sa Albay ay doon muna pupunta bago mag-exit doon sa San Miguel Bay. So talagang medyo maraming dalang tubig yung ano. Saka yung, parang ano sila, parang nakulong na sila doon. Opo. Okay, ano ho mga pinaka-naapektuhan pong lugar dyan sa Kabikulan na Direktor? Opo, for Albay, 5 munisipyo, yung Libon, Uwas, Pulanggi, Hubilyar, Piyuduran. Ito po ay kasama sa tinatawag natin Bicol River Basin. So talagang binaha ito. And of course, Kamsur, halos 27 municipalities ay naging nakaranas ng baha, matinding pagbaha. Sa Sorsogon, 5 munisipyo. Wow. And sa Masbate, 5, no? Oo. Ang hindi lang makaranas ng flooding or wala masyadong landslide ay itong Catanduanes at wala ring casualty doon sa kanila. For the first time, hindi na ano ang Catanduanes, mabuti naman po. Okay, Direktor, ngayon po, kamusta na ang panahon dyan? Okay, nag-improve na yung panahon dito sa amin na kahapon gradually gumaganda na. Okay. Ngayong umaga medyo umiinit-init na dito. So ngayon, in fact, nag-assess na yung ating mga iba't ibang teams to do damage assessment. So yun po, hopefully ngayon makuha natin ang exact figure on damage sa infrastructure. Kasi meron na tayong initial inflow for agriculture, ano? Halos umaabot sa 117.8 million pesos in terms of production loss ang naging ang dala nitong bagyo sa amin in terms of agriculture. Okay. Ako nga nakabalita yung aking mga kababayan dyan sa Del Gallego, inabot daw ng leeg yung tubig, yung pagbaha doon. Doon sa mga gustong tumulong, saan ba pwedeng direkta makipag-ugnayan sa inyo, Direktor? Opo, ang Office of Civil Defense ay nandito po sa Legazpi City. Okay. Pero kung gusto niyo tumulong sa Kamsur, nandun na po, meron po silang opisina doon, yung Edmero. Pwede na po doon tayo makipag-ugnayan, yung in charge sa disaster operations doon. Opo. So, ngayon po, talagang po, iikutin natin lahat itong Kamsur, titingnan natin kung talagang bumaba na yung tubig. Okay. Direktor, ingat po kayo dyan. Salamat po. Okay, maraming salamat at good morning sa inyo. Director Rafi Alejandro ng Office of Civil Defense sa Region 5. 8 patay sa mudslide sa Java, Indonesia. At teen heartthrob Justin Bieber may bagong kita ad kung saan isinusulong niya ang pet adoption. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Mas masarap ang inyong gising kasi